Hi guys, this is me, Ras Androidero. Guys, meron tayong pupuntahan. Meron kaming ipapakita sa inyo. Samahan nyo kami. Alright guys, kasama natin ngayon si Sir Adrian Lim, ang IT Director ng Novo 7 Tech, para ipakita sa atin siyempre itong MX4 Pro. Sir Adrian. Alright, hi, thank you for having us. So this is the MX4 Pro, and we all know that this is very popular because of the success of the MX4, its younger brother. So right now, what we'd like to highlight about this product is the design and build quality. Because I'm sure a lot of the people are very concerned about the aesthetics, meaning upon first look, when people brings out a phone from their bag or from their pockets, that design is what first comes into mind. And people are always flashing out their iPhones, their Samsung, their LG, their Sonys, and of course, if you own a phone that is not at par with their quality or their looks, and you're gonna flash out a local branded phone, of course medyo mapapahiya ka, di ba? So tayo mga Pinoy kasi mahilig tayo magyabang may angas factor ng konti, di ba? Ako sir, usually sobrang arte ko pagdating sa design. As in, ayoko ng sobrang maganda, ayoko lalo ng pangit. Pero kaya nga bumili rin ako. Wow! Good choice, sir. Good choice. MX4 din si Ras ng Androidero, kaya para good choice, sir. A satisfied customer, I presume. Sobra. Ang istorya nito, sir, kung may kukwento ko sa'yo. Kasi usually, Apple ako iPhone user ako before. iPhone 5S yung gamit ko. Nung nakita ng XGF ko, sabi, akin na lang yung 5S mo. Okay. Bumili ka na lang ng iPhone 6. Okay. So, sabi ko, okay sa akin. Ang gandang mo po yung XGF nun, di ba? So, kanya na lang yung 5S ko. Okay. Bibili ako ng iPhone 6. So, okay. Napaisip ako, naganap ako, so napunta ako sa Lakay Chinatown Mall sa Novo 7 Tech, nakita ko nga itong MX4 ko, sabi ko wow, yun lang sabi ko wow. Bumili ako, so imagine sir, meron na akong MX4 Pro, meron pa akong PS4. Wow! Yun ang good deal. Diba? Pero isang na ako dun sa kwento mo XGF. Oh, wife ko sir. Wife mo na ngayon? Okay. Kala ko okay, yung ex mo na may libreng phone pa rin. Wife na pala. Wife na pala, kaya XGF ko sir. Okay. Oh, sir, today sir, okay, ang ganda talaga na MX po na yan. Sobrang sabik ako dyan sir, Kung titignan natin sir sa unboxing sir, meron ba tayong may unbox dito sir? Well, I have here a product, of the MX4 Pro. This is the box. This is the international version. Because dun sa mga ibang releases ng like sa China, mainland, ang packaging po ng MX4 Pro is somewhat pareho po dito, parang book type para matipid sa packaging. It's very compact. So medyo malaki lang ng konti dito, and then you can see the cable and the charger. Nandun na rin sa book. Sobrang nipis, no, not like this one. So the reason why na kailangan ganito for the international version is because of dadaan to sa either sea or air. So syempre, pag tinatransport, prone sa mga alog or bagsak or whatever, mas protected siya pag ganito, unlike yung ganito. So what you see in the packaging, of course, earphones are hiwalay po, pero meron po siyang 2 ampere na charger, and then yung data cable niya. And for the final unit itself, ito na po siya. So it's encased in a parang book, and meron po siyang parang maliit na kwento about the device, paano mo siya gagamitin. Napawaw din ako dyan. So this is a very quick unboxing of the MX4 Pro. Pero yun nga, balik po tayo dun sa tinatalakay natin kanina. Ang MX4 po kasi, ang malaking advantage, kasi kung tatanungin ko from a MX4 user, ano po yung pinagkaiba? So aside from the fact na 5.36 inch na Full HD yun, now po ang MX4 Pro 5.5 inch na. So mas mahaba. Pero still na may maintain po rin kung ito pong si MX4, 2.6 mm yung bezels na napakanipis, ito po 2.8 mm. Mas malaki lang ng konti. O gabuhok yung diferensya. Pero ang pinakamalaking difference dun sa quality ng screen, aside na mas malaki siya, 2K display na siya.
2K na. 2K. Ngayon, ano ang mga 2K na phones na available ngayon sa market? Nandyan si LG G3 at saka si Samsung Note 4. And alam naman natin kung magkano yun. Another PS4. Another PS4. Xbox naman dapat. Xbox Oo, para ibang platform. Diba? So, ayun nga, kung yung mga mahilig sa mga high resolution displays, na, well, this is actually considered a phablet na, no? Kasi 5-inch pataas, phablet. So talagang ma-realize nyo yung crisp and yung clarity nung image. Ang number one test kasi dyan, pag gusto mo malaman yung difference ng display resolution, tingnan nyo yung text. Sa text? Sa text lang. Kung sa text nakita nyo, ma-clear na rito, mas pino pa rin dito. Kasi if you look, pag sumilip kayo sa microscope, makita niyo po may mga tuldok yan kasi may mga pixels. Mas pino po to. And how fine? Kasi 546 ppi na. Yung sa MX4 ba Sa natin? MX4 is 418. 418. So, ang laki ng jump. Actually, this has the highest, ito yung may pinakamataas na PPI sa loob ng isang screen size na ganito. So, sa buong mundo yan, as of now, wala pang nakakatalo. Wow. And kung compare po natin dun sa mas popular na, alam natin, number 1 ngayon si iPhone. Si iPhone 6 Plus, although 5.5 inch din yung screen niya, and maganda yung display niya, but it's still Full HD. Same level lang po ito. This is 2K na. 2K. So, dun nagkatalo. And what better materials na magpo-protect dun sa display nyo, kailangan, syempre, kung maganda yung LCD mo, kailangan maganda rin yung screen na nagpo-protect na glass, no? So ano ba yung sikat ngayon? Siyempre, Gorilla Glass 3. Gorilla Glass. Oo. So, ano ba yung mga sinasabi ng mga tao? Gorilla Glass 3 daw, hindi nababasag, indestructible. Hindi. Ang Gorilla Glass, kumbaga, scratch resistant. So, yan, wala akong gamit na screen protector. Yes, kasi I myself, all my devices, hindi ko ginagamitan. Wala akong screen protector. Kasi, wala akong kahit na anong tawag doon, yung tempered glass. Tempered glass, yes. Hindi ako gumagamit. Kasi, and to prove my point, kasi signature ko yun how I test my unit, may baon akong kaibigan. Ito yung gamit kong best friend pag may nagko-complain na customer sa tindahan namin. So, ito yung aking... So, ito yung actually, pinanchachap ko to ng mansanas minsan. Ay, hindi. Anyway, to prove my point, ito po yung Damascus Blade ko. So, ito po yung MX4 Pro ko. So, how confident I am? Sinong owner ng iPhone or Samsung or LG or Sony ang gagawa nito? On live video. Kung naririnig nyo po yung sound, talagang dinidiin ko po yan. Kita nyo naman, di ba? Okay. So, biro yan eh. Napakita natin Okay. Ganun kami ka-confident, we test the quality of the phone. In fact, kung check nyo po itong phone ko, wala kayong makitang visible na markings doon sa glass. Pero, since nag-slide siya pababa, yung, dito mo makita yung mga gas-gas sa bakal. Siyempre, na-scratch yung back. Kasi this is polished aluminum eh. And not only this one, but this part is also protected. Pero hindi lang Gorilla Glass 3 nga. This is sapphire crystal. Sapphire crystal. Yung fingerprint. Fingerprint niya. Wow. And also, this one, yung rear camera. This is also sapphire crystal. Talagang hindi tinipid. Oo, hindi tinipid. Talagang quality and type of materials talagang kinonsider for the MX4 Pro. Kaya nga Pro eh. Yun. So, kung nakapansin natin guys, di ba MX4, yes, meron siyang halo na uni-button which also serves as your breathing light for back and home. This time, napalitan siya ng fingerprint scanner. So itong fingerprint scanner po, how does this work? Ano po siya? Omnidirectional or 360 degrees. Meaning, pag mag-unlock ka po ng phone, for example, yung dito ka sa home screen, normally kasi sa isang araw, mag-unlock ka ng phone, mag-type ka ng password error, mali yung pattern. So approximately 100 times a day minimum. So ilang segundo mo ginagawa yun na nagkamali ka. So hassle. And nagkaroon naman ng technology ang ibang phone manufacturers na kailangan mong i-swipe yung thumbprint mo na may particular speed and direction. So pag sobrang bilis, hindi siya nag-fail. So, nangyayari, nakakalungkot kasi hassle pa rin. Hassle. Kasi yung mga tao, ay, hindi ko nakagamitin kasi jahil eh. Diba? So, sayang yung technology, nandyan, pero hindi ginagamit kasi hindi perfect. Yes. So, for this time, itong MX4 Pro, so, ang fingerprint scanning niya is only 0.5 seconds or 5 milliseconds, no? 500 milliseconds. And, hindi lang po ganun. So, again, ginawa ko na siya kanina, kahit na side view, kahit pa side,
or kahit na the other side, or kahit na baliktad. Okay. Wow. So, all angle. Kaya nga sir, kung nabuksan mo to ngayon, sa'yo na. pag na-stats nga sa atin, hihingin pa ng snatcher yung daliri. Oo. Ayan na. And since yung MX4 Pro, meron din po siyang additional feature na wala sa MX4. Kung titignan natin yung likod, may NFC na siya. Oo. So anyway, using NFC technology in the MX4 Pro, ang advantage po nun, para siyang happy card or yung mga pay system na cashless. So if you have money here, you just verify using a fingerprint, bayad na. Sa China kasi pwede ka magbayad using subway, pwedeng sa mga MRT, LRT, parang gano'n. Habilisan na ngayon. Habilisan. Di ka na pipila. Oo. Pila na. Yeah, so hopefully, mas ma-maximize pa natin technology once na dito sa Pilipinas. Kaso, infrastructure natin dito, hindi pa handa. Hindi pa handa. But, ang maganda dyan, future-proof the technologies. Yes. You have the hardware. Kung nagkaroon man sa Pilipinas, ready ka na. Diba? Software na lang kailangan mo. So, yan yung pinaka-obvious na specs na makita mo difference ng or advantage ng Pro sa MX4. So, we have the screen quality, the screen resolution, the fingerprint, the NFC. Pero ang hindi natin napapansin is yung sa loob. So, kung tanungin natin, sir, yung sa inyo ba 32 gig version, 16 gig? 16 gig, sir. 16 gig version, okay. So, if you're using a 2 gig RAM 16 gig version na LPDDR3 or low power DDR3, si MX4 Pro 3 gig RAM na. 3 gig RAM. 3 gig RAM. And for the Philippine version release, lahat ng MX4 Pro ay 32 gig built-in. So sobrang laking advantage nun kasi pag nagmo-multitasking ka, kung madalis mag-multitasking sa MX4, mas okay pa ngayon, mas swabe pa, lalo na sa gaming. Hindi naman ako napipitin sa MX4 ko eh. Dito sir, kasi I've been using MX4, may mga, kasi I have to try a lot of games, so mga high resolution or HD games, no. Napansin ko, kinompare ko dun sa Note 3, sa MI3, sa MX4, sa THL 5000, mga ibang nagagamit kong phones, even sa Oppo, yung Injustice, pag once na, kunyari si Doomsday, inuupa ka na, yung special, di ba? May konting jitter, parang biglang titigil, pero tutuloy. Dito sa MX4 Pro, swabe. Wow. Pag naka-special ka na. And, ang ultimate doon, pag linagay mo yung character ni Superman or ni Batman, makita mo yung texture ng uniform nila, anong costume nila, talagang detalyado. Kasi dahil sa resolution 2K display. 2K display. Wow. Kasi normally, pag nasa malaking Full HD ka na screen sa smartphone mo, happy ka na. Pero pag pinagtabi mo sa 2K, dun mo marirealize yung difference. May difference. Yes. So, 3 gig RAM, 32 gig built-in. Of course, let's not forget na lahat po ng MX4 or Meizu devices, supported niya itong best friend natin, ang micro USB OTG combo. OTG, yeah. So, any USB OTG naman, supported naman siya, basta kailangan FAT32. So, hardware-wise, again, 3 gig RAM, 32 gig built-in. Now, let's talk about the processor. Yes. Kasi yung processor for the MX4, I'm sure, kilalang kilala na ito, dahil sa Antutu, nandun na siya sa number 1. Kaya nga eh. Actually, the MX4 is currently the world's fastest smartphone in the, the world's smartest smartphone. So, buong mundo ito pinakamabilis as of to date. Na-available na. I'm sure marami nang nakita about yung Samsung X6, pero ito, bumibenta na, nandito na yan eh. Kailan pa darating yung S6? And magkano yun pag lumabas? Yun yung question dun. And a lot of people are even more surprised dahil nalaman nila, ano yan? Naka-Qualcomm Snapdragon ka ba? Hindi, naka-MediaTek. MediaTek. Yeah. MediaTek, kasi pag dati yung mga tao nakarinig MediaTek, ay, ito yung mga processor ng mga Chinese tablet. Which is true, dun sila sumikat, dun sila nakilala dahil mura and cost efficient yung mga technology nila. Now, nag-evolve na rin ng company ng MediaTek, sobrang lakas ng processor niya. In fact, pagdating sa Antutu, umaabot ng 53,000. Nung nag-benchmark ko, wow monster daw eh. Wow monster. Kaya maraming sabi, this is the monster phone. No? One thing that this falls short is yung, syempre, let's be honest,
ang strength na talaga CPU. So, pagdating sa gaming or even graphics, kasi ang GPU nito is yung PowerVR 6200. Same series ng iPhone 6 and 6 Plus. Pero sa kanila kasi, PowerVR 6400. Mas mabilis and mas maraming core. So, pag titingnan natin sa gaming and maraming ng games like for example, na maraming kami na-receive na complaints na NBA 2K50 hindi nag-run perfectly. Actually, hindi namin totally ma-blame din yung manufacturer yung phone kasi sa dami ng software sa Android, 1.3 million apps, sino makakapag-test ng compatibility of each one? And like I said, any software-related problem, hindi siya considered defect. So, nangyari, konting explanation lang na may mga games talaga na not designed to run well on certain platforms. So, to further explain that, si MX4 Pro, ang GPU niya is naka-Mali 760 siya na hexa-core. Iba na. So mas matapang ang mas malakas ang GPU nito. That's why mas na-feel ko pag nagi-gaming ako, mas swabe. And yun nga, when we're playing games, syempre alam natin Clash of Clans, yung mga uso ngayon di ba? So, yung mga tao, bakit gano'n ang bilis uminit ng phone ko? Syempre, pag Clash of Clans, you're playing a game. At the same time, you need data. Kailangan mo ng internet So, lalo kung LTE. And we all know, pag naka-LTE ka, packet wifi nga, hawakan mo ang init, di ba? Oo. So, it's normal, no? So, may mga tao na takot. Lalo na kasi, ang body nitong MX4 and MX4 Pro is gawa sa aluminum. So, kung papansin nyo, hindi naman bakal yun, yung liquid plastic, di ba? Well, true, this is plastic. Pero once we look inside, itong pinaka-frame niya and hanggang loob, yung skeleton niya, is made from aircraft-grade aluminum body. Tsaka nag-absorb ng heat, di ba? It absorbs. It's the best conductor for heat na lightweight and very rigid. So, kumbaga, matigas tong material na to, same quality sa mga aeroplano, hindi siya kinakalawang, matigas, matibay, and heat dissipator, meaning, di ba sa mga sasakyan may radiator, aluminum yun Mas mabilis uminit, pero mas mabilis din lumamig. Sir, subukan natin yung materials niya. Oo, subukan natin. So, Sir Adrian, meron akong dalang apple. So sarap yan. Kuchilyo ba dapat? Kapag-stress natin. Yung materials ng MX4 natin. Test na lang natin to. Subukan natin, Sir. Subukan natin sa mga viewers natin, di ba? Yan. Okay ba? Uy! Sir, kaya pa lang sumibak ng apple niya? Yeah. So, still working. So, the apple slicer. Ayos. So, proven. So, kahit na nabasa or na-slice, pero apple walang challenge masyadong malambot Meron ba tayong mas matigas na prutas dyan? Ay! Sir, sige nga, sir. Paki-slice kaya, sir. May dala akong durian Hindi, ikaw muna. Ayaw. Ikaw mag-slice. Try mo lang. Pag mauna ka, pag nagawa mo, susunod ako. Ayaw. Okay, so sarap mo yung mansanas, no? Mas masarap yung durian, mamaya kung na-slice mo na, no? Usapan yan, ha? Masakit ko, sir. Anyway, going back, we all know naman kasi tayo mga Pinoy, mahilig tayo sa camera. And actually, mahilig tayo mag-selfie. Parang sinasabi nga tayo isa sa mga selfie capital. Oo, di ba? Selfie capital in the whole world. So, what better way na ma-enjoy natin ang selfie gamit ang MX4 Pro? Kasi kung alam natin si MX4, meron siyang 2 megapixel na Sony IMX208 na front camera. Si MX4 Pro, malaking upgrade. Naging 5 megapixel na Omnivision camera. 5 megapixel? 5 megapixel na. Itong 2 megapixel ko, ang dami nagsasabi ito sa MX4 Pro. Bakit daw sa kanila, 5 megapixel, pero bakit mas malinaw yung 2 megapixel? Okay, may magandang explanation dyan. Diba? Kasi, una, pagka-compare natin sa ibang brands or ibang manufacturers, pag sinabi nilang 2 megapixel ang camera nila sa harap, in most cases kasi, yung sensor quality nila, minsan below par. Ang ginagamit sa mga MX4 is Sony IMX208, tunay na Sony lens. Pangalawa, meron siyang special algorithm na photonation selfie enhancement. So, ginagawa niyang mas malinaw yung picture. So, actually maraming napepeke. Tatanungin namin sa customer, "Ma'am, sir, palagay niyo ilang megapixel yung camera nito?" "Linaw, siguro 5 yan or 8. "Ma'am, 2 lang po ito." Nagugulat sila. Oo. And ang isa pang feature na nakakatuwa rito, kasi for example,
mag-selfie tayo, di ba? Normally, mga tao sa selfie, ganyan, o ganyan, o ganyan. Medyo hindi ergonomic eh. Kasi, and normally, gaganyan ka, biglang may dadaan tao, natapik, nahulog mo na yung phone, iyak ka. So, for the MX4 and MX4 Pro, very ergonomic. Mapakaliwete ka, nasaan yung thumb ko? Nasa volume. Pag right-handed ako, nasa volume pa rin. So, it's just sensible na mapa-left or right-handed ka. Kung ganito ang hawak mo sa phone, full phone ang nahawakan mo and hindi mabilis matapik. So, to prove my point, pag mag-selfie tayo, ayan. So, tapos na. Shutter siya. Shutter siya. Pang-capture. So, mag-selfie rin tayo. Ayan. Yun. Diba? So, mapa-left, mapa-right. Pwede. So, lalong ma-enjoy ng mga tao. Kung nag-enjoy sila dito, mas ma-enjoy nila sa MX4 Pro dahil 5 megapixel na. So, ibig sabihin, no, kung malinaw yung 2 megapixel ng photo dito, so much more. Itong, mukhang kailangan na naman mag-ipon ni Ras ng review. Or maraming pambili ng Xbox. So, anyway, pagdating naman sa rear camera, sikat ang MX4 dahil, syempre, yung mga taong gusto ng mataas na resolution, they go to the mas kilalang Sony na Xperia series, di ba? Kasi sila yung una nag-release ng 20.7 megapixel eh. And as of the date, in terms of resolution, wala pang nakatalo dun sa clarity ng mga Xperia Z series. Although may na-release yung ibang brands na 41 megapixel. 41, Pero may mga kanya-kanyang pros and cons yun sa ganun. Pero sa madaling salita, for a price point of MX4 Pro, kung compare mo sa mga ibang kalaban of similar or higher resolutions, panahalo pa rin ang MX4 Pro na later disclose natin kung gaano ka-affordable itong high-end flagship natin. So, 20 megapixel siya and ang dami niyang features actually na available for a flagship phone. So, normally, we have the auto mode. So, ganito lang kabilis pag-switch ng mode. Normally kasi, yung ibang tao, pipinutin yan, select ng ganyan, parang walang dating, parang it's very common, very conventional. Si Meizu lang outside the box yan, gusto niya special siya. Gusto niya unique yung experience. So what you do, swipe mo lang. Mas mabilis. So swipe left or right, so you can do that. So yun nga, we have auto, we have microsphere, this is for close-up shots, and slow motion, it does slow motion at 120 frames per second. And we have a built-in barcode and QR code scanner. And of course, night mode for enhanced low lighting photography. And then light field is multiple focusing. And ang pinakamaganda rin kasi dito, aside from the panorama na 300 degrees, sobrang wide nito 300 degrees? 300 degrees, yes. Maraming nag-e-enjoy dun sa beauty camera na pagka-set mo rito, no need na to edit Photoshop. Lagay mo, maputi agad yung complexion, o lagay mo, makinis agad yung mukha. On the spot. Hindi na kailangan ng post-editing. On the fly siya. Kaya maximum natin to. Ito yung slim face, sagad natin. Mag-demo tayo. Ayan, try natin sa whitening. So, automatic, pag nag-face shot tayo dito, Luis Manzano kagad ang itsura mo dyan. Diba? So sir, diba? Try natin. Selfie ka. Gamit mo yung shutter ng yung volume rocker. Yan. Yun So automatic. So instant, natin, sir. Instant artista, sir. Yun, pinanabasan natin dyan. Tignan mo naman, sir. Di ba? Naging mistisong-mistisa. So parang naka-ready for makeup sa mga shoot. So ganun agad. So perfect selfies all the time. Partida pa yan kasi 2 megapixel lang itong MX4. Tsaka mabilis, di ba? Hindi ka na mabilis. Hindi ka nagagamit ng like mga I said, third-party apps. Photonation, maliwanag. And mga tao sasabi, bakit walang front flash? Kasi may mga iba, nagpapauso front flash. Common sense lang eh. Kasi imagine mo magka-flash ka, di ba? Kung ganyan kalapit yung flash mo, automatic overexpose yung mukha mo. Yes, so kita yung oil, washed out yung complexion mo, hindi tunay na kulay mo. So hindi accurate yung rendering. As compared to ang feature ng MX4 Pro, two-tone LED flash siya, pero sa likod lang. Sa likod. Ano yung two-tone LED flash? Ito yung orange and white. So to prove my point, meron akong popular na kalaban. Ito yung mortal na kaaway ni MX4, ni Meizu. So I have here is Xiaomi Mi 3.
So naka ano to, Sony IMX na camera. Forgot the ano. It's a 13 megapixel camera sensor. 30 megapixel? 13. 13, oh, 13. So, for test purposes, sir, okay lang, ikaw ulit specimen ko. Yan, lalagyan ko ng flash, sir. Okay. Okay. So, nag-flash ako dyan, sir. And then, let's try the camera of this one. Lalagyan ko rin ng flash. Yung force flash. So, same distance. Okay. Okay. So, before ko pakita to, sir, papakita ko muna yung sa MI3. Kay MI3. So, automatic, sir, dahil ang flash ni MI3 is dual white na LED flash, malakas, walang problema. Malakas, sir. Malakas, no? Clear naman, walang problema sa resolution, pero kita yun, sir. So, lumabas yung oils and naging wash out, hindi naging tunay na complexion. Yes, no? So, syempre, lalo sa mga kababaihan, ayaw nila ng gano'n. Uy, ang pangit ko naman. No? Parang kailangan pa mag-retouch muna. So, ulit ka ng ulit ng selfie. So, for the two-tone LED flash, papakita ko. Ayan. So, mas accurate yung colors. Oo, sir. And hindi naging ganun ka-oily yung face mo. No? Oo. So, kung compare natin ngayon for these two, taken at same distance, parehong distansya, parehong dual tone flash, parehong dual flash, pero ito two tone, isang orange, isang puti. And since nandito tayo sa same subject, in terms going back dun sa build design and quality, kasi kanina pinag-compare ko dalawang Meizu product. Compare naman natin sa ibang produkto, ibang brand. Kasi kung ito 5.36 inch, itong kalaban niya 5 inch. So automatic titingnan natin, sir. Yung screen size, layo ng hinaba, sir, di ba? Kasi ang standard na ngayon 5 inch eh. 5 inch. 5 inch. Tapos tingnan natin yung lapad, sir. Malayo rin yung lapad. Malayo pa rin. Tingnan natin yung bezel, sir. 2.6. Ito, sir, humongous. Para ka may picture frame sa phone mo, di ba? So isipin ng tao, sir, ano eh, laki ng screen pero mahirap hawakan. Siguro malaki yung phone. Pero hindi, ang sarap hawakan, curve yung sides niya, pero dito na yung magic. Ready ka na, sir? Tabi natin sila. Di mo naman. It's actually, maliit pa ng gabuhok ang liit, and mas malapad siya, I'll admit, no? Pero the point is, yung engineering ng phone itself, kasi itong body niya, sinabi ko aircraft-grade aluminum, ang proseso na ginamit dyan is CNC machining. Ano yung CNC machine? Ang CNC machine is a $10 million machine na gamit din ng Apple. Wow, baka bili nga mamaya. Oo, bili tayo dyan. Dalawa kailangan ko. Anyway, ito yung machine kasi na nagbabarena, nag-grind, no? Pinapolish yung phone from a single block of aluminum plate. Actually, before naging ganito ang final structure niya, 127 molds bago naging perfect. Kasi i-consider na bawat tornilyo na nakalagay, yung motherboard and everything, dapat precise yan eh. So, ito, same procedure din kung paano ginawa ang iPhone 5. Wow. CNC machine. In fact, a lot of the Meizu phones is also manufactured sa Foxconn. Foxconn ang manufacturer. Oo. Wow. A lot of the series, yung MX4 gawa sa Zhuhai, which is their main in China. Kasi Foxconn, kilala natin siya, manufacturer din ni Apple. Pareho. So, no doubt, in terms of build quality, design, and the process, world-class quality talaga. Saka ang tagal ng pinagkakatiwalaan ni Foxconn mag-manufacture. Wow. Anyway, pagdating nga sa kasi mga tayong sabi, ay, China phone, made in China, bilis masira yan. Pero ang peace of mind sa tao kasi warranty. Meron local warranty by Lenovo 7 Tech. And yun nga, huwag natin malitin yung pag sinabing China made. Kasi yung Apple, made in China. Made in China din naman. No? Made in China din. Kahit si Samsung, Korean company, made in China. May factories sa China. Diba? Si Oppo, actually Oppo is a brand in China. It's also made in China. Made in China din. Oo. Yun lang na may common mistake kasi yung mga tao, nakita nila may Oppo Digital USA. Sabi, uy, made in USA yan, California. Pero Blu-ray player pala yun. So, ang point doon, we have these brands, sila Oppo, sila Lenovo, sila ZTE. These are big Chinese brands, no? And Meizu is also a rising Chinese brand na aspiring to be known to be a world-class high-quality phone. So, pag sinabing China phone ngayon, mas mataas ngayon ang respeto niya. Yes. Kasi, and given the fact na si Xiaomi, di ba? In 3 years, isipin mo yan, umabot siya ng Forbes, top 10 agad. Dahil lang sa cellphone. Dahil sa cellphone. Ganun kalupit ngayon ng Chinese brand, di ba? So, Meizu,
known as to be the greatest contender ng MI3 ng Xiaomi. Pero tinuman naman ang layo in terms of specs, quality, design, and of course, a lot of the people here gusto nila experience. So paano natin ma-enhance yung experience through the OS? Yes, yan. Oo, OS. So ano ang OS nito? So mga tao na KitKat na ba yan? Or Lollipop na ba? Lahat ng MX4 ngayon, they are running Flyme. Yun yung tawag sa UI niya or OS niya. Flyme 4. Flyme 4 based on Android KitKat. Okay? So, in the same sense, si Samsung meron siyang TouchWiz, di ba? Si Huawei meron siyang Emotion UI, no? Si Meizu, ang tawag nila Flyme. Oh, Flyme 4. So, ang Flyme 4, redesigned Android siya based on Android KitKat. And kung makikita niyo po, wala siyang app drawer. So, lahat ng apps nasa labas na. Isa sana consider ko kung ba't ko pinili yan. Kasi yung mga galing iPhone, hindi na kailangan mag-adjust. Yes, hindi ako nag-adjust. Kasi very minimal na lang kailangan mong aralin. And in fact, some of our customers na galing iPhone user, mas nadalian pa raw sila. Pero yun nga, it takes some time getting used to. Pero for me, since mahilig ako sa phone, it took me only half a day to master the phone. And yun nga, dahil isa lang yung pindutan niya, so very iPhone na in dating. So for example, punta ka ng documents, di ba? Pag tinap ko once, babak, similar. Pero once I want to go to a folder within the document, pag tinap ko yan, magbabak. So parang gusto ko, back lang ng isang folder. So to do that, gagawin ko lang, same button, ibang gesture. Imbis na tap once, swipe up, so nag-back ka na. Wow. So using the same button, dalawa na nagawa mo. Pero ito yung sa mga hindi nakakalam, another feature ng MX4 is this one. Pag nilong press mo the same button, nagsislip siya. So hindi mo na kailangan abutin pa yung power button. Hindi na. Kasi yung power button nandito sa upper right corner. Nandito banda eh. So right now, you can use the same button. So ulitin natin. So long press, sleep. Nakita niyo ginawa ko kanina? Para gisingin yung phone, hindi ko na rin kailangan pindutin to. So swipe up ko lang, gising na yung phone. Wow. So very easy, very intuitive, and yung very clean looking yung kanyang UI. And ang mga common na tanong kasi ng mga tao is yung task killer. Kasi yung apps nag-run sa background, naubos RAM ko, di ba? Pero for this time, very simple. Instead of long press mo yung home para lumabas yung task manager, eto, swipe up lang. Swipe up sa left or swipe up sa right, lalabas na lahat ng running task mo. And to terminate a task, swipe up lang. Yan na, patay na. Mas mabilis. Ganun kabilis. Kung gusto ko patayin lahat, swipe down lang. So, patay na lahat ng task. Save ka sa RAM, save ka sa time. Walang hassle. So, sample lang ako ng multitasking kung gaano kabilis tong Flyme na interface. So, open ko yung documents, open ko yung gallery, open ko yung calculator. Okay? And open ako ng video, for example. Okay? So, play ako ng video. Okay? So, actually, yung video player, okay din. Meron siyang ala MX4 type design. So, ang gagawin ko kaya, gusto ko lower brightness, ganyan lang. Or lower sound. Lower brightness and sound. So, left and right lang. Gusto ko forward or backward, ganyan lang. Okay? And, ito yung hindi alam ng ibang tao. Pwede natin i-window. Naka-window? Oo. So, hinaan natin ng konti. Malakas. So, anyway. So, naka-video mode na siya. I can move around the screen. And multitask at the same time. For some reason, baka trip mo lang, gusto mo manood ng video na nandun sa phone mo habang nagbabrowse. So imagine mo, nagbabrowse ka, Lazada, or Kimstore, or Amazon, or eBay, no? So search natin, uy, magkano itong device ito? Uy, $100. Ano ba ang conversion rate ngayon? So tanong natin sa calculator. So up natin yung calculator. Pinapakita ko ngayon, multitasking, no? So habang nanonood ng video. So I have here a built-in currency converter. So, basta nakakonek ka sa Wi-Fi or data, pwede kang pumili ng bansa. Philippine, US dollar, or euro. Gusto mo palitan. Andyan, lahat nandyan. Automatic i-update niyan. So now, real-time, multitasking ka. So, nagko-convert ka, nagka-calculate ka, nood ka ng video habang nag-online shopping. And nakita mo naman, walang lag yan. Yung video, tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy na. Oo. And swiping down will bring down the notifications and yung mga task switcher. So, one thing kasi na-upgrade sa MX4 Pro is yung Flyme 4.1 na tinatawag. So, ang Flyme 4.1, ginagamit niya Smart Touch. Ano to?
Ito yung app na may para kang tuldok dyan. So pag nilong press mo yan, pwede mong move yan anywhere. And normally kasi, di ba, pag gamit mo yung phone, isang kamay, naglalakad ka. Gusto ko abutin yung calendar, hindi ko abot. So gagawin mo lang, double tap, abot mo na siya. Bababa siya. Bababa na siya. And kung ano man yung running apps mo, again, may documents, may gallery, or may settings. So right now, instead of swiping up, click mo yung mga running apps mo, ito na lang. Meron kang built-in task manager na parang alt-tab. Parang alt-tab. So ganun ka okay tong technology. So now, single hand operation, perfected. And kinaganda yan, ang Flyme is available yung updates niya over the air almost every 2 weeks dito sa Philippines. Actually in China, every week ang update. And ang convenience na, hindi mo na kailangan dumaan ng service center, download mo na lang. Ako, via Wi-Fi ako. Via Wi-Fi. So that is the beauty of the Flyme OS. And ito pala, gusto ko lang share, no? For example, nandito yung picture niya, sir, di ba? Ito yung isang feature na pwede nating gamitin. So I have here a mark tool. So pwede akong mag-drawing. So for example, lagyan ka ng sungay. Lagyan ka ng balbas, goatee. And undo natin. And then for example, gusto mong i-sign, kunyari, for example, cool. Mag-sign ka, whatever, signature, save natin. No? So, para ka na rin nag-autograph ng picture mo. Diba? Wow. So, in-edit mo yan built-in sa phone. No need na para gawin pang ibang ano. And, imagine doing this for documents. Meron kang permit or contract you sign. Normally kasi, kung pipirmahan mo yung isang dokumento na i-email sa'yo, da-download mo, print mo, sign mo, scan mo ulit, upload mo ulit, send mo, split sa kabila. So, ang daming hassle, daming process. Ito, once na-email sa'yo, on your phone itself, pag nandun yung file, is-sign mo na, is-send mo na, you're done. Piprint na nila, bahala na sila kung sino yung hard copy. Ganun kabilis. Oo. So, mas ma-maximize mo to kung meron kang magandang capacitive stylus. So, parang Note 3 ka na rin. Note 4, di ba? And for the price point, once again, na very affordable. And I would like to go down to the last and very important feature ng MX4 Pro. Yes. Oo. Baka mapa-upgrade na talaga ako. Oo. Kasi pag napakinggan mo to, sir, baka talagang upgrade ka na. XGF. Kasi, if you're familiar with the Hi-Fi Man 901 and the Ibaso DX90, itong dalawang device, they are hi-fi audio players. When I say hi-fi, high fidelity, high quality, ang purpose nila, mag-play lang ng music. They play FLAC files, WAV, and other stuff. And magkano to? Ako sobrang arty ko pagdating na, kaya yung mga music ko dito naka-FLAC Yes, FLAC maganda. And ang FLAC kasi, free lossless audio codec, pag dinownload mo yan, wala silang detail na naloloss as compared to MP3. So marinig mo yung treble, yung bass, no? The backup vocals, kaya may keyboard, may guitar, may acoustic guitar, may drum, lahat yan rinig mo. Ito yung gamit kasi ng mga recording artists pag nag-ano. Kasi yung iba, from WAV, ginagawang CD. Ngayon, from CD, pag i-rip mo to MP3, maraming mawawala. Kahit na mataas pa yung bitrate nun. Pero pag from audio CD na original, ginawang FLAC, preserve yung quality. Yes. And as a FLAC player, dahil nga meron tong dalawang chips na found in those two devices I mentioned earlier, na worth 30 to 50,000 pesos, it also serves as an audio device na. So, not only, as a recap, you get a phone na may build, design, and quality ng parang Apple. Magkano Apple? 40 to 50,000. Okay. Magkano ang resolution na mataas ng Note 4 and G3? G3 is around 27, Note 4 is around 37. Some are selling it for 41 pag installment. So, pag gusto mo ng 2K. So, again, for this one, sasabihin ka na yung price. You only get it for 20,990 pesos. So you get build, design, and quality of an iPhone. You get the superb 2K display resolution similar to those of LG G3 and Note 4. And you get the hi-fi chip found on 30 to 50,000 devices. Wala pa sa MX4 Pro. Ang meron sa walang hi-fi chip. May audio chip siya, pero hindi hi-fi. Hindi siya hi-fi. So upgrade.
Upgrade talaga. Upgrade. Pero mas ma-appreciate niyan, sir, pag sinaksakan niyo ng earphone. Oo, yeah, sure. So we have what better accessory than we have here a separate accessory, the EP21H. This is designed for MX4 Pro. Actually, this earphone has the highest ohm impedance sa lahat ng earphone sa buong mundo. Higher than the Sennheiser's na 5,000 pesos. Isa earphone na 5,000 pesos. This is only 650 pesos retail. 650? Oo. Wow. 650 lang. And imagine, you get the highest ohm impedance. Kasi ano ba yun? Kasi ang phone or any device na may amplifier, ang rule of thumb dyan kasi, dapat 8 times higher or more ang ohm impedance na support ng earphone para hindi sumabog. Kasi kung maliit lang, wala kang buffer, sabog yung sound or masisira yung hardware mo. So this one having 128 ohm impedance, the highest by far. Grabe, no? Mura na, sobrang linis ng sound. Wow. Kaya a lot of the audiophiles or music enthusiasts, they prefer using the MX4 Pro rather than buying a 30,000, 50,000 peso device na music lang kayo play. Yeah, nga. Tapos yung iba, di ba bumibili pa sila ng iba yung iba yung parang bukod na amplifier eh. Oo, nakadikit sa phone. Oo, so may wire. Ngayon, no need. No need. Kasi no need nandiyan all-in-one na eh. All-in-one na. All-in-one na. And lastly, pinaka-importante, yung hilig natin lahat, camera. So, imbis na bumili ka ng 30,000 plus na Xperia, nandito na rin siya eh. So, in these 4 aspects, panalo ka eh. Wala ka nang kailangang hanapin. Battery-wise, 3,350 mAh na designed and made by either Samsung, Sony, or ATL. So, in terms of actual use, kung gaano katagal yun. Kasi LTE phone siya, by the way, no? LTE on the whole day, I managed to get around 10 hours. 10? Almost 10 hours. Similar dun sa Note 3 na gamit ko na naka-Qualcomm 800. Almost 10 hours. Wow. Walang patayan yun ha. Tsaka may dinadownload ako nun sa Play Store. Pag 3G lang, mas matipid siya. Around 16 or 17 to 19 hours. Wow. And then pag 2G lang, call and text ka lang, isa't kalahating araw. Easily for other people. Ako, hindi ko nakuha yung data based on personal experience kasi kailangan ko ng data palagi. I talk to customers, Facebook, WeChat, or other stuff, Viber, and even abroad. Sa pag China, kausap ko si Meizu, QQ gamit namin. So, I need to be online data all the time, 24/7, para pag may incoming update ako. Actually, nag-download ng firmware, gamit ko to eh. Basta naka-LTE ako, may hotspot ako, pwede rin ako mag-share ng mga ibang ano. Sa battery life nito, ako, wala talaga akong reklamo pagdating sa battery life ng MX4 ko. Kasi MX4, sir, 3,100 mAh na Sony. Ito, sir, mas beefed up kasi 3,350. 3,350. Mas mataas pa. Oo. Ang difference pala, I forgot to mention, because this is octa-core na MediaTek phone, ang MX4 Pro, gamit niya Samsung Exynos 5430, Exynos 5 na octa-core processor. So, gawa ng Samsung. And actually, ito yung same processor na gamit sa mga Alpha series, pero it's running Flyme and higher RAM and 2K resolution. Wow. Ano ang Exynos 5? Ito yung first processor na may 20 nanometer process. Alik sabihin nun, masyado ng geeky in terms natin. Wow. Pag 20 nanometer sabihin, mas maliit ang construction or design, mas matipid sa battery. So, yes. Malaki na battery, kasi sabihin ng tao, 2K matao sa battery, totoo. Pero dahil negative LCD display to, mas matipid sa power. Dahil naka 20 nanometer Samsung Exynos 5 processor to, mas matipid pa rin sa power and mas malaki battery, 3,350. So, it will guarantee you to last one whole day in an average use. Wow. So, battery, everything, design, build, experience. For me, wala ka nang hanapin pa. Personally and honestly, ano lang ang feel kong kulang sa phone nito? SD card expansion. Paras tayo. Kasi ako, mahilig ako maglagay ng mga malalaking files. I want yung pictures ng baby ko nasa loob. Siyempre, ayaw kong punuin yung internals ko. So, micro SD, ina lang talaga kulang. And actually, may konting good news naman. Kasi hindi design ni Meizu yung magkaroon ng micro SD card eh. And recently, in the form of isa rin yung dahilan kung ba't ako bumili ng OTG ko. Yes, OTG. And recently, ito special teaser, konti pa lang naka-vlog nito. I have here, tinetest ko na ngayon, this is the M1 Note. So, wow. Actually this is a cheap entry-level phone by Meizu. And ito yung first Meizu phone na dual SIM.
LTE pa rin. LTE 64-bit na. 64. Uy, 64-bit na yung 64-bit na yung processor. processor no? niya. Wow. And ang price point nito, 7,990 lang. Ay sus, patay ka. Pero yung sinasabi kong first, kung ito yung first Meizu phone, kasi si Meizu mahilig sa first eh. Going back, yung MX3 siya yung first 5.1 inch na phone. Si MX4, first 5.36 inch na phone na gumamit ng first MediaTek MT6595 processor, yung fastest monster processor sa mundo. Ito naman ang first phone na may integrated na hi-fi audio chip na may fingerprint and high optics. Ang kalaban lang na actually nito na worth mentioning sa China is the Vivo X-Shot. Kasi si Vivo X-Shot meron din siyang hi-fi chip and good optics. But it's not here in the Philippines. And if ever, in China, sobrang mahal. Lampas 30,000 pesos. Lampas 30,000. Yes. Wow. So, again, ano rin sa Pilipinas, kailangan competitive yung pricing mo eh. So, and I believe, dun sa apat na discuss kong features, camera, quality, resolution, yung hi-fi sound, no? And overall experience, 5 pala, panalo na siya at 20,990. Wow, 20,990. Yes. Siguro mamaya magkakalat na sa mga second-hand online buy and sell itong cellphone. Actually, maraming mga gustong mag-upgrade na rin. For some reason, actually ito yung inaabangan nila dahil nakita nila mas mura and dual SIM. Pero dun sa mga mahilig sa music na superb talaga. Sa music talaga. Oo. So, ang gusto ko pakita rito is dun, while you're playing your audio, pwede nating i-toggle and not a lot of phones support this feature. Itong DRAC HD sound. HD sound. So, ang ginagawa itong DRAC HD sound na to, no? Automatically, i-detect niya yung type of earphones. Wow, may ganun siya. And meron siyang feature na ano yung best setting for the earphone. Kasi, lahat ng earphones hindi sila created equally eh. Mm-hmm. So, may mga iba, may high gain, may low gain, and then yung iba talagang built for higher bass. So, pipiliin mo. So, in all of these aspects, for me, this is a really steal, except for the micro SD card. Now, which brings me to the conclusion na pag SD card ang hanap nyo, may parating around heads up na to, additional teaser scoop. Dito lang Dito lang sa Droid Hero. Pag dumating ang M1 Mini or M1 lang, kasi it is M1 Note 5.5. Yung M1 is 5-inch phone, no? Ang pinaka-feature niya, naging single SIM siya, pero support na niya 128 gig na micro SD. Micro SD. Wow. So this is a very affordable phone, and somewhere around below 6,000 or below 7,000 yung price range. Siguradong. Pero ito, ano pa to? Either July or August. At least, di ba? Nakita niyo dito sa Droid Hero yan. Yes. So, furthermore about the updates, right now kasi si Meizu, kasi kailan lalabas yung Lollipop version? Yes. Actually, they're busy working on it right now. That's why around April or May, mag-roll out na yung Lollipop updates or Android 5.0. But furthermore, ang pinaka-excited kasi Meizu right now, they're working on Ubuntu OS. So, ang Ubuntu OS is a really fresh new OS for phones na niyo-unify nila yung desktop and yung phone mo into one device. Meaning, kung ano nakita mo sa laptop mo or PC, parang naka-mirror din sa phone. Sobrang bilis ng synchronization. So, recently, i-announce sila sa Mobile World Congress na i-launch nila itong Ubuntu. And then, sa CES Las Vegas this year, noong January 2015, in-announce na din nila yun. So, makakita rin tayo ng Ubuntu na phone dito sa Pilipinas. Hindi nakita yan, na magkakaroon ng Ubuntu OS. Oo, soon. Pero hindi ko lang sure kung it will be designed to work sa Philippine network. So, well, cross our fingers and sana magkakaroon tayo. Pero for sure, makakuha ko ng test software para matry ko. Kasi normally, we help also Meizu in Hong Kong na para matest kung okay ba, may compatibility issues and stuff. We report it to them. Okay. Para to complete the experience. Tapos papakita din natin, sir, pagka nasubukan mo yung Ubuntu na yan, pakita rin natin. Of course. Siyempre, di ba? And baka by then, gutom na ulit ako, gusto ulit manghampas ng mansanas.
Oo. Gawin natin. Gawin natin ulit. Sa durian, ayaw mo yung test eh. Hindi, dapat ikaw muna eh. Ayoko talaga. Masakit. So ayan guys, no? Napanood niyo dito yung introduction ng MX4 Pro. Dito lang sa Droid Hero. Kasama natin si Sir Adrian Lim, ang IT Director ng Novo 7 Tech. So sir, thank you po. Thank you so much. Kami. Pleasure.